Ang una-una sa ito, Vice Mayor Wikway, councilors present, department heads, para naman sa likod ng mga department heads, ato mga bisita, karumutaga, una-una sa ato ang pagkauban sa pagkikait, no? Ato i-officially, ato silang i-recognize sila si Miss Sena, is it Sena? Sena, si Daha, usa ka master student, gikan sa Columbia University o lumad sa Palestine. Ang ikatwa si Mr. Galen, trying makmaan sa kabugado, gikan sa Colorado, USA. Kaupan niya ang Miss Iligan kanya to, si Miss Michelle Sweet. Sorry ikaw mo yung nakita niya. So, thank you very much for visiting Iligan. I'm sure you guys are in good hands. With the team from Pakikait, no? Guiding you along the way. So, di na ako i-mention ang uban, ako i-mention ang kauban natin sa PhilHealth. Mga representative, likat sa itong kapulisan, atong Bureau of Fire and Management, ang atong BGMP, nga dinig, and atong likat sa 44th, no? 833 Battalion, headed by Lieutenant Colonel Jeremy Damonsong. Ato kauban gikan sa Coast Guard, mga nadini o usapon sa mga nidawat nga mga recognition gikan sa Iligan. So, kanilang tutulanan sa mga usapang may buntag. Well, bukod na tani, ibalita ko na lang din mga bagulang, adunay 33 ka mga beneficiaries din sa Iligan ang nakadawat og tag 15,000 pesos pinagi sa Magnegosyo Taday program sa Office of the Vice President or OVP ni Vice President Sara Duterte. Ang programa nagtubog sa paghatag ng kapital aron na malikod ang pag-inabuhian sa mga beneficiaries pinagi sa pagsulod pagpapalapad sa ilang gagmayang negosyo. So in behalf of the local government unit of Iligan, salamat kayo sa inyong tabang bilis sa buwan. Then as of July 29, 2026, ipagagay na po ang CDC, Second Quarter Full Council Meeting. Ipasigaro ang pagdawat sa Iligan sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Usakang limaingan sa padayon na pagpanalimod sa mga kabatagunan. So, congratulations sa opisina na nagtinapangay para ni award, especially ang atong CSWD. Padayon ang pag-ikusgan, padayon ang gipakusgan ang lipat o BPIN aron masilikod ang peace and order sa mga barangay dinhi sa Iligan. Kapuruan ko na itong panahon during the meeting ang fiscal year 2027 annual investment program aron mapadayon ang mga priority project sa mga barangay. Padayon sa pagpanikamot sa pagkuha pondo alang sa drainage master plan, ako mga flood projects sa pag-ayo sa mga pagpunitang pondo sa pag-ayo sa mga problema ng mga bridges like ang Sitio Malindawag bridge dito sa Barangay Abono o ang Maria Cristina na bridge dito sa may Barangay Litukalan. At kung June early 2026, tapong kita sa 145th RDC 10 Full Council Meeting and one family, one professional scholarship payout, isip chairperson sa RDC 10 sa Economic Development Committee, aron isulong ang mga programa alang sa trabaho negosyo kalabuan
sa Region 10. Two months sa 2016 of the regional address sa regional chairperson na si Governor Waminal. So siya ay chairperson ng termino, muna nag-address, nag-hatag siyang address dito sa Cagayan de Oro, dito sa University of Southern, USDP, University of Southern Technology and of the Philippines. So, congratulations po sa Bagong City Treasurer's Office. Pang-umpisa sa Bagong City Treasurer's Office payment facility na may utang sa lingkod Pinoy Center, second floor sa Robinsons, Iligan. Masayo na ang pagbayad o pagduol, pagbayad sa real property tax, business tax, water bills, upat pang mayroon sa City Treasurer's Office. Hindi siya i-announce ko yun din para may balance sa Timog Iligan. Tayo na ito July 2, ibigay na ito ang mass wedding sa barangay Init alam sa walo ka mga couples na nagpakasal na nangagawa. Ang yatagan ng mga beneficiaries o legal na kasiguruhan para mas dali sila makamit sa mga servisyo o benepisyo sa gobyerno. Isa sa mga nakita ko while traveling to Init, immediately ako din ihanyo si mga bata sa Senior Engineer's Office na tagaan yung pagtutok ang pag-maintain sa kadalanan nito. Pwede yung bisura. Especially na pangalawa, after sa nakukunan, magandang tawag din dito ko the next day, makikita niya na kung magrabe kalisod ang dalan nila dito. So how can we develop our hinterlands if hindi na ito ma-maintain ang atong mga kadalanan dito? Luwi kay tao na mga magbubuha. So hindi na ko tason, padayon, salamat kayo o next week, as what was announced by Senior Administrator Monopag, pagpuksan sa Hulyo 13, ang ikapag na pagkaradyan sa Iligan 2026 din mismo sa ato ang flag ceremony. Ibay tayo na grand launching sa Merang Food Festival, iisip pagpasilong sa kultura, sa tradisyon o pagkalaong Maranao. Pinangin nini, panahin akong likulo ng panag-usa, pagsisanagdala, pagpasalamat sa nagkagaiyan, kultura, nagpalabo sa atong dakbayan. Actually, the other day, I was interviewed by a student from San Carlos. Nakabala na siya, sa may aspeto sa Iligan, kabayan sa atong kultura. What's the difference sa kultura sa Iligan sa laking lungsod din sa Northern Mindanao? Isa rin yung may kasunti, kaning ato ang culture na communities din sa Iligan. Dako, ganitapang, that's why we have to nurture this para kailangan na ito support o sa ulo-ulo ng balanan isip ko sa Iligan. So, dili na po tason. Again, thank you very much. It's already 9:07. Salamat yung kasi yung tanan. Upay-upay ang na-attend sa atong flag ceremony. Ako yung tali sa atong barangay officials ilikan sa barangay Makayahay. Sorry, wala akong kita ninyo ganyan. Ang atong barangay nutrition scholars, ang atong host, ilikan sa atong ICDRC. Salamat sa inyong pag-host. I was a little worried na ganyan. Iyon ko kasi mataas kayo. Like what happened the other week, nataas kayo almost 10 o'clock na
So siguro remind sa mga tao din particularly kay Darwin Manubag ang pabuti yung mensahe Darwin ha. Kay pasig masuprahan tayo pataas. So again, salamat sa tanan sa inyong cooperation, may kuntay, pagdayon, asenso, iligan.